alamin naman natin ang lagay ng trapiko sa South Luzon Expressway kung saan dumaraan ang mga sasakyang bumabiyahe patungong Laguna at Batangas. At live mula sa SLEC, saksi si JP Soriano. JP. Bigay sa mga oras na ito ay maluwag at tuloy-tuloy lang ang daloy ng trapiko dito sa southbound lane ng South Luzon Expressway sa may Susana Heights at gayon din naman sa may northbound lane papunta sa Metro Manila at ay maayos at tuloy-tuloy lang ang daloy ng trapiko. Dala ng panakanakang pagulan dito sa South Luzon Expressway, bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng SLEX, particular sa Susana Heights at Carmona dakong alas 8 ng gabi. Nakadagdag din sa traffic ang ginagawang daan mula sa Alabang Viaduct hanggang Calamba exit na bahagi ng rehabilitation project ng PNCC. Sa traffic monitoring report ng PNCC pasado alas 8 ng gabi, naninikip na ang southbound lane ng Pasita area. Sa northbound lane naman ng SLEX na itala ang pagbigat ng trapiko mula Pleasantville hanggang sa Alabang Viaduct. Pero dahil walang holiday declaration ngayong araw maliban sa pagpapa-half day ng ilang kumpanya sa kanilang mga empleyado, nadatnan namin ang ilang motorista na ngayon palang magbibiyahe patungo sa kanilang probinsya. Tulad na lang ng pamilya Policarpio na namili pa raw muna ng bulaklak sa Dangwa bago lumuwas patungong Batangas ngayong gabi. It seems na hindi traffic ngayon. Ang tingin namin oo, siguro maraming nagsialis na kanina pang mas maaga. Ang ilan naman sinadya raw talagang gabi umalis para iwas init. Ang ganda lang, medyo malamig ang weather. Ayon sa PNCC, hanggang madaling araw inaasahan ang pagsisikip sa ilang bahagi ng SLEX dahil pa rin sa dagsa ng mga motorista. Kaya payo ng Skyway at PNCC bago bumiyahe, i-check muna ang brakes, lights, oil, water, battery, air, gas para iwas disgrasya. Importante ring tiyaking nasa kondisyon ng driver na bumibiyahe. Tubig ng radiator, pati na rin ng gulong kung may reservang dala. Para naman sa mga kapuso nating motorista na magkakaaberya sa SLEX, tumawag lang po sa PNCC hotline na makikita sa ilalim ng inyong screen. Vicky, sa pinakuling traffic update na nakuha natin sa PNCC monitoring team as of 12 a.m. ay sumisikip daw ang daloy ng trapiko doon sa may Carmona hanggang Mamplasan exit at tumahaba daw ang pila ng mga sasakyan doon naman sa may Calamba exit southbound, pero wala pa naman daw aksidenteng natatala sa araw na ito. Live mula rito sa South Luzon Expressway, ako si JP Soriano ang inyong saksi. Samantala, inaasahang magpapatuloy hanggang ngayong Sabado ang pagdagsa sa domestic airport ng mga pasaherong uuwi sa probinsya. Sa kabila niyan, hindi madaragdag ng flights ang mga airline company. Mas kukonti raw kasi ang mga pasahero ngayon kumpara nung nakaraang taon. Gayunman, mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad para hindi magkaroon ng aberya ang biyahe. Nag-inspeksyon naman ang Bureau of Fire Protection sa Eva Macapagal Super Terminal. Maayos naman ang fire safety equipment ng isa sa mga iniinspeksyong barko maliban sa butas na hose ng tubig. At sa ibang balita, sumugod ang mga miyembro ng League of Filipino Students sa St. Luke's Medical Center para manawagan kay dating Agriculture Undersecretary Jokjok Bolante na magsalita na ukol sa fertilizer fund scam. Bit-bit ang kanilang banner, isinigaw ng mga militanteng estudyante na mas makabubuti raw kung magsasabi ng katotohanan si Bolante. Agad namang napasugod ang security personnel at mga pulis sa ospital at magkaroon pa ng agawan ng banner. Pero makalipas ang ilang minuto ay kusa ring umalis ang mga rallyista. Samantala, maayos ang naging resulta ng stress test ni Bolante. Ayon kay Marilyn Lagniton, tagapagsalita ng St. Luke's Medical Center, sumailalim na nitong Biyernes si Bolante sa gastroscopy exam para silipin ang lagay ng kanyang peptic ulcer. Taimtim at payapang pagunitan ng Todos Los Santos sa Manila Memorial Park. Nakapwesto pa rin po ang mga pulis at tanod para mapanatili ang kaayusan ng sementeryo. Live mula sa Parañaque, saksi si Michael Fahatin. Michael. Igan ramdam na ang pagsikip ng Manila Memorial Park sa bilang pala ng mga kotseng pumapasok dito na umabot na sa 6,000. Halos puno na rin na may 120 hektaryang Memorial Park na may lagpas 70,000 puntod. Kaya naman nakakalat na sa buong sementeryo ang mga uniformadong pulis kasama ang PNP Civilian Volunteer Organization, mga kawani ng barangay at mga security guard ng Memorial Park. Ayon sa Task Force Kaluluwa sa loob ng sementeryo, hanggang sa mga oras na ito'y pawang maliliit na insidente lamang ng pag-aaway, banggaan at mga nakumpiskang patalim ang naitala. Taimtim man ang pagdiriwang ng Todos Los Santos dito, malapiesta naman ang bawat kanto na nagbebenta ng mga pagkain, inumin at chichirya.
may mga namataan din kaming mga bata na nakasuot ng costume sa selebrasyon ng Halloween. Ayon sa pamunuan ng Manila Memorial Park at ng mga taga-PNP na nakatalaga rito, inaasahang dagsa ang mga bibisita hanggang mamaya ng tanghali. Ay magtutungo na. Ngayon sila pumupunta kasi hindi pa gaano matraffic. Kasi bukas talaga puno-puno. Masyadong siksika na. Okay. Tsaka alam naman nila yun, paulit-ulit na eh. Kaya alam na nilang. Platform natin security naman, wala namang problema. Ay, wala problema. Hanggang ngayon peaceful na peaceful tayo rito. Salamat. Igan Vicky, karamihan naman sa mga pamilya na nakausap namin. Magkatapos daw bumisita sa kanilang mga puntod, ay magtutungo na sa iba't ibang lugar upang magbakasyon at magsaya kasama ang pamilya. Live mula rito sa Manila Memorial Park, ako si Michael Vadi ng inyong saksi. Samantala, mahal pa rin ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa pero asahan na raw na pababa na ang presyo simula ngayong araw. At live mula sa Maynila, saksi si Marvin Tumandao. Marvin! Vicky, bagamat may kasikipan pa rin dito sa pamilihan ng bulaklak sa Dangwa sa Maynila ay bahagyan nang nabawasan ang mga mamimili rito kumpara nung Huwebes ng gabi. Lumuwag-luwag na ang mga iskinita dito sa Dangwa dahil ilang oras na lang ay dagsa na rin sa mga sementeryo ang mga bibisita sa puntod ng kanilang yumao. Gayunman, matindi pa rin ang itinaas ng presyo ng ilang bulaklak na ibinibenta. Isa na dyan ang puting local orchids na mula 350 pesos ay nasa 500 pesos na ang presyo ng 3 dosena. 50 pesos naman ang itinaas ng Bangkok variant nito na 350 pesos na ngayon ng 3 dosena. Tigda 30 piso naman ang itinaas ng Malaysian Mums na ngayon nasa 180 pesos na at ang Carnation na nasa 250 pesos na kada dosena. Biglang tumaas. Samantala nung fiesta lang, magkano lang niya? 120, 100. Bagay talagang ganun, di ba? Kasi mag-uuntas, kaya mahal ngayon ang mga bulaklak. Diyan lang siguro sila kumikita. May mga ilan-ilang bulaklak naman na di na nagtaas ng presyo, gaya ng gerbera at long and short stem roses. Pero paniniyak ng mga tindera, huling hirit na raw ito sa pagtaas ng presyo ng mga bulaklak. Bukas ay inaasahang bababa na rin ang presyo ng mga ito. Hindi na po sir, babagsak na pong presyo sir. Bakit? Kasi undas na po sir eh. O, paubos na po yung mga bulaklak sir. Vicky, hanggang sa mga sandali nga ito ay patuloy ang pagdating nitong ating mga kababayan na humahabol bago nga mag-umaga nitong undas. At kung kahapon ay bumper to bumper ang mga sasakyan sa mga kalye sa paligid ng Dangwa, ngayon ay nakakahinga na itong ating mga motorista sa mga kalye ng Dimasalang, Laong-Laan at maging sa Lacson Avenue. Live mula dito sa Dangwa sa Maynila, ako si Marvin Tumandao ang inyong saksi. Nagpasiksihan sa kani-kanilang Halloween costume ang mga waitress sa isang bar sa Maynila. Naisip ng Hooters Bar na baguhin ang tema ng Halloween para mas sumaya ang kanilang mga parokyano. Saksi si Nelson Canla. Para makaengganyo ng mga parokyano, nakijoin na rin sa Halloween spirit ang Hooters Bar dito sa Maynila ngayong gabi. Ang waitress na ito, sexing lady driver ang drama. Kung sa tingin mo ganito ang costume ng cab driver, anong mangyayari? Well, sa tingin ko hindi nawawaba ang pasahero. Ang isa namang ito, nagdamit witch, pero di raw papayag na walang touch ng kaseksihan ng kanyang outfit. Actually, dapat po close yan. Kaya sabi ko, gawin niyang medyo sexy. Absolutely, they look great. Look absolutely wonderful. Very creative. Lots of time and energy went into the costumes. So. Pero bukod sa paseksihan, layon din naman daw ng costume change ng mga Hooters girls na aliwin ng mga bagets nilang customer. Opo, para marami akong ma-encourage na bata. Di ba usually yung mga bata, mahilig sila sa mga fantasies, fairy tales, yun. Part ng marketing yan. Okay lang yan. Isang kakaibang konsepto ang naisip ng restaurant na ito ngayong Halloween. Hindi raw sila mananakot, kundi gagawin nilang sexy at happy ang inyong Halloween. Nelson Canlas ang inyong saksi. At para sa karagdagang balita, patuloy ang tumutok sa GMA News and Public Affairs at mag-log on sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, itype lang ang GMA News Face On at isend sa 4627.